Paolo Contis, masama ang loob sa mga boss niya sa GMA dahil sa nangyari sa kanilang show. TikTok Clock at All Out Sunday, pagsasamahin para gawing isang noontime show. Isang dating host ng Tahan ang Pinakamasaya, ayaw nang bigyan ng bagong proyekto. Michael V, kasama sa bagong noontime show, sa GMA. Matatandaang, tuluyan nang nawala sa ere, ang noontime show ng GMA at ng Tape Incorporated, ngayong Biyernes March 8, 2024. Kung saan, ay mga lumang palabas nga muna, ang ipinalit dito ng GMA, sa kanilang time slot na alas 12 hanggang 2:30 PM. Sa katunayan nga, ay ang Private Benjamin ni Vice Ganda, ang mapapanood sa dating time slot ng Tahan ang Pinakamasaya, ngayong Biyernes March 8, sa GMA 7. Na matatandaan din namang, napanood ang farewell episode nito, noong Sabado March 2, 2024. Kaya naman, ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago, sa GMA 7, pagkatapos ng pangyayaring ito. Na tila, first time nang nangyari, sa GMA 7, na mawala ng noontime show, kung saan ay mga pelikula muna ang mapapanood dito, matapos mawala ang Tahan ang Pinakamasaya. Na kung iisipin, ay nagsimula lang naman, matapos mawala ang longest running noontime show, na Itbulaga, sa kanilang istasyon. At tila hayaan ng GMA Network, na umalis ang TVJ, at buong The Bark Ads, sa Tape Inc., at sa kanilang time slot. At lumipat, sa TV5, na hindi lang bagong tahanan ng mga The Bark Ads, kundi bagong tahanan na rin ngayon ng longest running noontime show, na Itbulaga. Na matatandaang, ayon kay Attorney Annette Gozon, na hindi sila nakialam noon, dahil ito ay corporate issue, at wala din daw silang kinakampihan dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Naayon sa kanya noon, ay hands-off ang GMA dyan, kasi it was an internal issue, between TVJ and Tape Inc., so, wala naman talaga kaming alam, about those issues. It wasn't right for us na makialam. From the start, wala talagang kinampihan ng GMA dito. Katulad nga ng sinabi ko, it was their internal issue, it's a corporate issue. Kaya naman, mababasa ang isang comment sa ating channel, na kung inayos nga naman ng GMA ang gulo, ay siguro ay masaya ang lahat. Samantala, tila sumama nga daw ang loob, ng dating host ng Tahan ang Pinakamasaya, na si Paolo Contis, dahil sa nangyari. Dahil sa mga hindi pa nakakaalam, ay nakipag-usap noon ang pamunuan ng Tape Incorporated, sa GMA 7, para sa renewal ng kanilang kontrata, pero, hindi na nga sila pinayagan na makapag-renew pa ulit ng kontrata, dahil bukod sa utang ng tape sa GMA 7, ay may nakaplano na rin daw na papalit sa kanilang show. Na mababasa nga, sa article na ito ang mga salitang, may nababalitaan na kasi kami noong nakikipag-usap na, ang tape sa GMA 7 tungkol sa renewal ng kontrata, pero hindi pala sila pinagbigyan. Narinig din naming meron ng binubuong bagong noontime show, ang GMA 7, na ipapalit sa nasibak na programa. Maaaring kasado na ang ipapalit na noontime show, kaya hindi na nila pinagbigyan ang Tape Inc. Sa article pa rin, mula sa PEP.ph, ay mababasa dito, na tila masama nga daw ang loob ni Paolo Contis, dahil sa nangyari. Dito nga ay kinumusta nila si Contis. At sa kabila ng pagsagot niyang okay naman daw siya, ay mahahalata daw dito, na masama ang loob niya dahil sa nangyari. Samantala, ayon pa rin sa article mula Peptroika, ay wala pa rin namang anunsyo ang GMA 7, kaugnay sa papalit sa noontime show nila noon, na Tahan ang Pinakamasaya. Pero, mababasa din nga dito, na tila pinagsama naman daw ang mga team ng TikTok Clock, at All Out Sundays, para mag-isip at gumawa ng bagong noontime show, na itatapat nga daw, sa dalawang higanteng noontime show, na Itbulaga,
at It's Showtime. Pero, ipapa-approve pa daw ito sa kanilang mga boss. Isa din sa mga usap-usapan, ay ang mga host pa rin daw ng TP ang kukunin, at ipapasok sa ipapalit na noontime show sa GMA. Nagsimula nga iyan, matapos mabasa sa mga social media accounts ng mga dating host ng TP, ang mga salitang "See you soon". At ganun din naman, ang opisyal na pahayag ng Tape Incorporated, kung saan ay sinabi nitong "See you again". Marami namang balibalita kung ano ang papalit na programa o show matapos tuluyan nang ang magpaalam ng TP. Isa na nga dito ay ang TikTok Clock, na babaguhin daw ang time slot at pahahabain umano para maging isang noontime show. Isa din na ay ang It's Showtime na ililipat umano mula GTV papuntang GMA7. May mga balibalita ding pinapalutang na si Willie Revillame daw umano ang mag-host sa bagong noontime show ng Kapuso Network. Samantala, kung mas madali naman para sa GMA Network na ilipat na lang ang It's Showtime sa kanilang time slot, ay tila hindi naman daw papayag ang GMA Network na ilipat ang It's Showtime sa kanilang main channel na GMA7 dahil sa ito daw ay isang purong ABS-CBN show bago naging parte ng GTV. Sa article mula Rappler, ay pinag-usapan ang topic na ito, patungkol sa sinabi nilang guessing game, sa gagawing aksyon ng GMA Network, sa ipapalit na noontime show. Na mababasa nga dito ang mga salitang, "But those familiar with how GMA's former President, CEO and now Chairman Felipe Gozon, think say this may not be the case. GMA is now the Philippines' undisputed broadcast leader, after the Lopez-led ABS-CBN Corporation lost its free TV and radio business in May 2020. Moving a purely ABS-CBN-produced show, to replace Tapes Tahan Ang Pinakamasaya, may not look good on the GMA brand." Ayon pa sa article, ay si Michael V. Umano, ang pinakamagandang alas ng GMA, para ilagay sa noontime show. Na mababasa nga dito ang mga salitang, "GMA has an ace, that it can tap the lead TikTok clock." Popular Kapuso comedian Michael V., also known as Bitoy. "That would make the country's noon show truly exciting. It would be the mother of all noon shows, Vice Ganda and the Madlang People Gang, versus TVJ and the Legit Dabart Ads, versus Michael V, plus Kuya Kim, Okwang, and some Kapuso comedy show Bubblegang cast. I can already see Bitoy's commercial endorsers committing to place ads on TikTok Clock. With a stronger TikTok Clock, GMA can get advertising revenues from its network-produced show, and get airtime revenues from ABS-CBN via its Showtime on GTV. It also gets to protect its flagship channel, making it still truly Kapuso." Pero, tila hindi nga naging magandang experience ito, para sa dating host ng Tahanang Pinakamasaya, dahil ayon sa mga ulat, ay kahit anong gawin niya, ay hindi siya maihanap ng kapalit na proyekto, dahil sa nangyari. At hindi talaga siya nagmamarka sa larangan ng showbiz. Sa katunayan nga, ay sa isang article, mula sa PEP.PH, ay mababasa na nagpaparamdam na daw umano, sa ibang TV personality ang padrino ng taong ito, para mabigyan nga daw ito ng bagong proyekto. Pero tila nahirapan nga ang kanyang padrino, dahil sa nagsara nga ang kanyang pinanggalingang show. Na mababasa nga dito ang mga salitang, nagpaparamdam na sa ibang personalidad sa telebisyon, ang taong malapit sa isang mainstay ng programa, para mabigyan agad ito ng proyekto. Baka mahirapan ang tumutulong sa mainstay, na may hanap ito ng kapalit na proyekto, dahil may record siyang nagsasara ang mga programang kinabibilangan niya. Bago pa nabawi ni Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon ang pamagat na Itbulaga. Mula sa Tape Inc., naging bahagi na ng Tahanang Pinakamasaya ang mainstay na aming tinutukoy. Pero kahit ano ang gawin niya, hindi talaga siya nagmamarka sa publiko, isang senyales na likas na mailap sa kanya ang swerte sa showbiz. Na marahil isa sa mga dahilan, kung bakit hindi na umano siya, nakasama sa papalit na programa sa Tahanang Pinakamasaya.
Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito? At kung isa din kayo sa nakahula, o may hinala kayo kung sino ang tinutukoy dito, ay paki-comment ang inyong sagot. Maraming salamat mga ka-highlights!